Noong hapon ng Setyembre 23, 1995, bandang alas 6 ng gabi, sa ika-15 palapag ng Solar Tower sa Makati City, isang matandang mag-asawa ang naglaho na parang bula. Ang pinto ng kanilang condominium unit ay nakalak mula sa loob at ang buong bahay ay malinis at maayos. Ang kanilang mga wallet, cellphone at mga damit na panlakad ay naroon lahat. Tila sila'y bigla na lang sumingaw sa hangin. Ang pangalan ng mag-asawang nawawala ay sina G. Jose de la Cruz at Geneng Elena de la Cruz. Noong panahong iyon, si G. Jose ay 72 taong gulang at si Geneng Elena naman ay 70. Sila ay kilala bilang isa sa mga pinakamayamang real estate tycoon sa Metro Manila. Ang kanilang mga ari-arian ay nagkakahalaga ng mahigit o 100 milyong piso noong panahong iyon. 3 condominium unit sa Makati, isang commercial building sa Bonifacio Global City, at isang malaking rest house sa Tagaytay. Ang listahan pa lang ng kanilang yaman ay aabot na sa 5 pahina ng A4 paper. Ang mag-asawang De La Cruz ay may 3 anak. Ang panganay na anak na babae, si Cristina de la Cruz, ay 45 taong gulang noon at isang dermatologist na may sariling klinika sa Makati. Ang pangalawang anak, si Ramon de la Cruz, ay 42 taong gulang at isang vice president sa isang stock brokerage firm. Ang bunsong anak, si Miguel de la Cruz, ay 38 taong gulang at tumutulong sa negosyong real estate ng kanyang ama. Ngunit may isang kakatuwang bagay. Sa araw na nawala ang mag-asawa, lahat ng 3 anak ay nagsabing hindi nila makontak ang kanilang mga magulang. Ngunit iginiit nilang isang araw bago nito, ang kanilang mga magulang ay nasa mabuting kalusugan at normal ang lahat. Ang ulat ng pagkawala ay isinampa makalipas ang 2 araw, noong Setyembre 25. Ang pangalawang anak na si Ramon ang nag-ulat matapos niyang bisitahin ang bahay ng kanyang mga magulang at natagpuang walang tao roon. Hindi po kasi sinasagot ni nanay ang telepono kaya nag-alala ako at pumunta. Pagdating ko, wala na pong tao sa bahay, sabi niya. Nang dumating ang mga pulis sa lugar, lalong lumalim ang misteryo dahil sa kalagayan ng bahay. Sa mesa, sa kainan, mayroong tirang almusal na hindi nagalaw. Mayroong sinigang na baboy, kanin, at iba pang mga ulam. Ngunit ang kakatwa, ang mga pinagkainan ay malinis ng nahugasan. Ang kama ay maayos, at ang mga damit sa aparador ay nakasalansan ng maigi. Sa banyo, may isang tuwalya na mukhang ginamit noong umaga. Lahat ay tila isang ordinaryong araw. Maliban sa isang bagay, ang mga may-ari ay nawawala. Agad na nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Sinuri nila ang CCTV ng gusali, kinapanayam ang mga kapitbahay, at kinuha ang salaysay ng pamilya. Ngunit wala silang nakuhang anumang lead. Ang mag-asawang De La Cruz ay walang problema sa kalusugan. Regular silang nagpapa-check up sa doktor at araw-araw na naglalakad sa parke. Wala rin silang anumang sintomas ng demensya o pagiging makakalimutin. Ngunit makalipas ang 25 taon, noong 2020, isang kamangha-manghang pangyayari ang naganap. Sinimulang buksan muli ng Special Task Force for Cold Cases ng Makati City Police ang kasong ito, at natagpuan nila sa isang safety deposit box sa bangko na nakapangalan kay G. Jose de la Cruz ang isang selyadong sulat. Sa sobre ay nakasulat, "Kung ako ay mamatay, pakiusap, ibigay ito sa pulisya." Ito ay sulat kamay mismo ni G. Jose. Sa sandaling buksan ang liham na iyon, ang katotohanang itinago sa loob ng 25 taon ay nagsimulang mabunyag sa mundo. Ang kasakiman, pagtataksil, at ang kakilakilabot na krimen na nakatago sa ilalim ng pangalan ng pamilya. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang istoryang iyon. Ang trahedya ng isang pamilya dahil sa 800 milyong pisong mana at ang nakagigimbal na katotohanang nabunyag pagkatapos ng 25 taon. Bago tayo magsimula, sandali lang.
Ang pagpindot ninyo sa subscribe at like button ay malaking tulong para maipagpatuloy ko ang pagkukuwento. At pakisulat na rin po sa comment section kung taga saang lugar ninyo ito pinakikinggan. Babatiin ko po kayo isa-isa. Setyembre 25, 1995, 11 ng umaga. Dahil sa ulat ng pangalawang anak na si Ramon, rumisponde ang mga investigador mula sa Makati City Police Station sa ika-15 palapag ng Solare Tower. Pagbukas pa lang ng pinto, napakunot-noo ang mga pulis. Sa sofa sa sala, may isang nakatuping diaryo at ang TV remote ay maayos na nakapatong sa mesa. Nang pumasok ang mga investigador sa kusina, lalo silang nagtaka. May mga bakas ng almusal sa mesa. Ang kaldero ng sinigang ay nasa ibabaw ng kalan at 2 mangkok ng kanin ang nasa lababo. Ngunit malinis na ang mga ito. Kakaiba, bulong ni Detective Inspector Santiago Reyes. Hindi naman mukhang nagmamadaling umalis. Ganoon din sa kwarto, ang kama ay maayos. At ang mga damit sa aparador ay nasa kani-kanilang lugar. Sa ibabaw ng dresser, nandoon pa rin ang mga makeup na laging ginagamit ni Gang. Elena, ang pinakakakatwa sa lahat ay ang pasukan. Sa shoe rack, naroon lahat ang mga sapatos na panlakad ni G, Jose at Geng-Geng. Elena, mula sapatos na pang-ehersisyo, pormal na sapatos hanggang sa sandalyas, pati ang mga tsinelas na pambahay ay maayos na nakalagay sa may pinto. Ibig sabihin, lumabas sila ng nakayapak? Tanong ni Ramon na nanginginig ang boses. Agad na nagsimula ang mga pulis sa pagkolekta ng fingerprints. Sinuri nila ang door handle, mga bintana, at pati ang rehas ng balkonahe. Ngunit walang kakaibang fingerprint na nakita. Lahat ay pag-aari ng pamilya. Sinimulan ang pagsusuri sa CCTV. Dinala ng staff ng building administration ang mga videotape. Ito ay naglalaman ng recording mula Setyembre 21 hanggang 25. 3 araw na video. Umupo ang mga investigador sa harap ng monitor at pinanood ang mga tape. Sinuri nila ang CCTV sa tapat ng elevator, sa 15th floor, sa basement parking, at sa pangunahing gate ng kondominium. At isang nakagugulat na bagay ang kanilang nakita. Setyembre, 1:01 ng umaga, nakuna ng kamera sina G, Jose, at G. Elena na sumasakay sa elevator pababa sa ground floor. Si G, Jose ay nakasuot ng kulay abong pantalon at puting polo, habang signang Elena ay naka-beige na bestida. Ayan, tingnan ninyo! Nakuna ng pag-alis ni na tatay at nanay! Sigaw ni Ramon. Ngunit may isang kakatwang bagay. Tila hindi sila nakasapatos o mas tamang sabihin, nakasuot sila ng tsinelas. Ang kulay rosas na tsinelas na pambahay ni Gnang, Elena, ay malinaw na nakita sa video. Lumabas sila ng nakatsinelas? Tanong ni Inspe. Reyes. Ang mas kakaiba ay ang sumunod. Sa CCTV sa lobby ng ground floor, nakuna ng paglabas nila sa elevator. Ngunit wala silang record na lumabas sa pangunahing pinto. Wala ring record na bumaba sila sa basement parking. Teka, sabi ng security head na napakamot sa ulo. Kung ganoon, nasa ground floor lang sila kung saan? Hinalughog ng mga investigador ang buong ground floor. Ang security office, administration office, mga tindahan, at pati na ang mga banyo. Ngunit wala silang natagpuan. Nang gabing iyon, nagkaroon ng emergency meeting ang investigation team ng Makati Police. Posible bang kusang pag-alis? Tanong ng isang investigador. Malabo. Isang mag-asawang nasa 70s na aalis ng nakatsinelas at walang dalang kahit ano? Hindi ka panipaniwala, iling ni Insp. Reyes? Kung gayon, kidnapping? Kung kidnapping, dapat may naiwang bakas. Mga senyales ng paglalaban, sigaw, o kahit isang saksi, pero wala. Binalot ng katahimikan ng silid. Lahat sila ay iisa ang iniisip. Hindi ito isang ordinaryong kaso ng pagkawala
Setyembre 26, sinimulan ng pulisya ang formal na investigasyon. Ang unang ginawa nila ay ang pagsisiyasat sa pamilya. Ayon sa statistics, 70% ng mga kaso ng pagkawala ay may kaugnayan sa pamilya. Ang panganay na anak na si Christina ang unang inimbestigahan. Siya ay may-ari ng isang dermatology clinic sa Makati. Tinanong siya tungkol sa kanyang mga ginawa noong Setyembre 13. Nasa klinika po ako buong araw. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, may mga pasyente po ako, mahinahong sagot ni Christina. Kailan ang huli ninyong pag-uusap ng mga magulang ninyo? Noong gabi ng Setyembre 22, bandang alas 9, tumawag ako kay nanay at sabi niya okay lang daw sila. Ano ang pinag-usapan ninyo? Wala namang espesyal. Kinumusta ko lang po sila. Kung malusog sila, kung may kailangan sila, mga ganoong bagay. Ang alibi ni Christina ay matibay. 5 empleyado ng klinika at 12 pasyente ang nagpatunay na nasa klinika siya ng araw na iyon. Sumunod ang pangalawang anak na si Ramon. Siya ay nagtatrabaho bilang vice president sa isang stock brokerage firm. Nasa opisina po ako noong Setyembre 23. May mahalaga po kaming meeting noon, sabi ni Ramon. Mula anong oras? Hanggang anong oras? Mula 9:30 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Pwede ninyong tingnan ang logbook ng kumpanya kailan kayo huling nakipag-ugnayan sa mga magulang ninyo. Noong tanghali ng Setyembre 22, tumawag ako kay tatay. Sinabi kong bibisitahin ko sila sa weekend. Ang alibi ni Ramon ay nakumpirma rin. 8 katrabaho niya. Ang nagpatunay na nasa opisina siya ng araw na iyon. Panghuli, ang bunsong anak na si Miguel ang inimbestigahan. Siya ay tumutulong sa negosyo ng kanyang ama. Noong Setyembre 20, nasa Cebu po ako para sa isang business trip. Mayroon po kaming pipirmahang kontrata sa real estate, sabi ni Miguel. Mayroon ka bang ebidensya ng iyong business trip? Opo. Mayroon po akong hotel booking record sa Cebu. 2 araw po ako doon. Mula Setyembre 22 hanggang 24. Agad na tumawag ang pulisya sa Cebu para kumpirmahin ang sinabi ni Miguel. Ito ay sa Waterfront Hotel sa Cebu City. Kinumpirma ng hotel na si Miguel de la Cruz ay nag-check-in noong Setyembre 22, alas 3 ng hapon at nag-check out noong Setyembre 24, alas 11 ng umaga. Kung gayon, lahat ng 3 anak ay may matibay na alibi, bulong ni Insp. Reyes. Ngunit mayroon siyang kutob na hindi tama. Nagpasya ang pulisya na mag-imbestiga pa ng mas malalim. Sinimulan nilang suriin ang lahat ng phone records ng mag-asawang De la Cruz noong Setyembre 22. Nakatanggap si G. Jose ng 7 tawag. Sa umaga, mula sa pangalawang anak na si Ramon. Sa hapon, mula sa isang kaibigan sa golf. At sa gabi, mula sa panganay na si Christina. Ganoon din si Gnang. Elena, sa umaga, mula sa isang kasama sa simbahan. Sa hapon, mula sa isang kaibigan. At sa gabi, mula sa panganay na anak. Noong Setyembre 23, 2:16 sikap ng madaling araw, may isang tawag na pumasok sa cellphone ni G. Jose. Ang tumawag ay ang bunsong anak na si Miguel. Teka, sabi ng isang investigador, hindi ba't nasa Cebu si Miguel? Oo nga. Bakit niya tinawagan ng ama niya ng madaling araw? Muling ipinatawag ng pulisya si Miguel. Kailangan nilang itanong ang tungkol sa tawag na iyon. Iyon po ba? May itatanong po sana ako kay tatay para sa usapan kinabukasan, kaya sinubukan kong i-text. Pero tumawag ako muna. Hindi niya sinagot kaya binaba ko na lang. Kalmadong sagot ni Miguel. Alas 2:35 ng madaling araw? Opo, hindi po ako makatulog sa hotel noon. Gising pa po ako. Pinapanood ko ang city lights ng Cebu. Tila makatuwiran ang kanyang paliwanag. Ngunit ang kutob ng mga investigador ay patuloy na nagdududa sa kanya. Samantala,
Isang hiwalay na team ng mga investigador ang kumakapanayam sa mga kapitbahay. Sa 15th floor, may 4 na unit, kasama na ang sa mag-asawang De La Cruz. Ang kapitbahay na Signang, Mila Reyes, isang 48 taong gulang na may bahay, ay nagpatotoo na may narinig siyang kakaibang ingay noong umaga ng Setyembre 23. Bandang alas 7 po ng umaga iyon. May narinig akong ingay sa hallway, sabi ni Geeng. Mila, anong klaseng ingay? Parang ungol po. Parang may kumakaladkad ng mabigat. Kaya sumilip po ako sa peephole ng pinto. Ano ang nakita ninyo? Hindi ko po sigurado. Parang may isang taong kumakaladkad ng malaking maleta papunta sa elevator, pero hindi ko nakita ng malinaw. Ilang tao po ang nakita ninyo? Parang isa lang po, matangkad na lalaki. Ang testimonya na ito ay maaaring maging isang mahalagang lead. Agad na muling sinuri ng pulisya ang CCTV sa hallway ng 15th floor. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang video mula 7 hanggang 8 ng umaga noong Setyembre 23 ay nawawala. Anong nangyari dito? Tanong ni Insp. Reyes sa building manager. Pasensya na po. Nagkaroon po ng error ang CCTV system noong araw na iyon. Isang oras pong hindi nakapag-record. Sakto sa oras na iyon? Opo. Nagkataon lang po talaga. Nagduda ang pulisya kung ito ay nagkataon lang, ngunit wala silang ebidensya. Ang mga staff ng administration ay nagsabing normal ang takbo ng kanilang trabaho noon. Setyembre 27, isa pang saksi ang lumitaw. Ito ay si Aling Sioni, ang janitress sa basement parking ng gusali. Siya ay 65 taong gulang. Noong umaga po ng Setyembre 13, bandang 7:30, naglilinis po ako sa basement 3 nang makita kong papalabas ang sasakyan ni Sir Jose, sabi ni Aling Sioni. Sasakyan ni Sir Jose? Ang ibig ninyong sabihin ay ang sasakyan ni G. De La Cruz? Opo, yung itim na Pajero po. Tanda ko pa ang plaka. ABC 123 po. Agad na sinuri ng pulisya ang plaka ng sasakyan. Tama si Aling Sioni. Ito ang itim na Mitsubishi Pajero na nakapangalan kay Jose De La Cruz, plakang ABC 123. Nakita ninyo po ba kung sino ang nagmamaneho? Hindi po masyado. Sobrang tinted po kasi. Pero may isang tao sa driver's seat at isa sa passenger seat. Sa likod po, hindi ko na po nakita. Mabilis po kasing dumaan. Ito ay isang napakalaking lead. Ibig sabihin, umalis ang mag-asawang De La Cruz sakay ng kanilang kotse. Kung ganoon, sino ang nagmamaneho? Agad na naglabas ng all-points bulletin ang pulisya. Ipinadala nila ang numero ng plaka sa lahat ng istasyon ng pulis at mga toll gate sa buong bansa. Itim na Pajero, ABC 123. I-report agad kapag nakita. Makalipas ang 2 araw, Setyembre 29, 3 ng hapon, isang tawag ang dumating. Ang sasakyan ay natagpuan sa isang public parking lot malapit sa Magallanes Interchange sa SLEX. Agad na pumunta si Insp. Reyes sa lugar. Sa isang sulok ng parking lot, nakaparada ang itim na Pajero. Ang sasakyan ay makapal na sa alikabok. Mukhang ilang araw na itong nakaparada dito, sabi ng isang taga-Soko. Nang buksan nila ang pinto ng sasakyan, napahinto sa paghinga ang mga pulis. Ang loob ng sasakyan ay malinis. Sobrang linis. Tila may isang taong sinadyang linisin ito. Kunan ninyo ng fingerprints. Utos ni Inspi. Reyes. Ayon sa resulta ng pagsusuri, natagpuan sa loob ng sasakyan ang mga fingerprints ni na G, Jose, at G.N.Eng. Elena, sa manibela, sa gear stick, sa mga door handle. Ngunit may isang kakatwang bagay. May mga fingerprints din ng ibang tao. Kaninong fingerprints ito? Tanong ni Inspey. Reyes. Kailangan pa po naming suriin. I-check po namin sa database. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta. Ang mga fingerprints ay pag-aari ng 3 anak ni G. De La Cruz.
Ang fingerprints ng panganay, ng pangalawa, at ng bunso ay natagpuan sa iba't ibang bahagi ng sasakyan. Natural lang naman iyon, di ba? Pamilya sila, kaya siguradong nakasakay na sila sa kotse, sabi ng isang investigador. Pero ang problema, ang mga fingerprints na ito ay bago. Ayon sa Soko, naiwan ang mga ito sa loob ng 1 linggo. Muling ipinatawag ng pulisya ang 3 anak. Kailangan nilang itanong ang tungkol sa mga fingerprints na natagpuan sa sasakyan. Unang inimbestigahan ng panganay na si Christina, kalmado pa rin siya. Noong Setyembre 21, pumunta po ako sa bahay ni na tatay. Sumakay po ako sandali sa kotse niya. Sabi ni Christina, "Saan po kayo pumunta?" "Sa mall po. Gusto raw bumili ni nanay ng damit kaya sinamahan ko sila." "Sino po ang nagmaneho?" "Si tatay po. Ako ay nasa likod na upuan." Ganoon din ang sagot ng pangalawang anak na si Ramon. Sumakay daw siya sa kotse ng mga magulang noong Setyembre 20. Sinamahan daw niya ang kanyang ama sa bangko. Medyo iba naman ang sinabi ng bunsong anak na si Miguel. Pumunta raw siya sa bahay ng mga magulang noong umaga ng Setyembre 22. "Bago po ako umalis papuntang Cebu, dumaan po ako para magpaalam. Hiniram ko po sandali ang susi ng kotse ni tatay," sabi ni Miguel. "Susi ng kotse? Bakit? Sira po kasi ang sasakyan ko. Nasa talyer. Kaya sana, kotse ni tatay ang gagamitin ko papuntang airport pero hindi siya pumayag. Kaya pinagawa ko na lang ang kotse ko at iyon ang ginamit ko." "Kung gayon, hindi ka sumakay sa kotse ng ama mo?" "Hindi po. Hinawakan ko lang po sandali ang susi at isinauli rin." Ang mga pahayag ng 3 anak ay tila kapani-paniwala. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Insp. Reyes. Mayroon siyang pakiramdam na may itinatago sila. Nagpa siya ang pulisya na magsagawa ng masusing pagsusuri sa sasakyan. Sinuri nila ang trunk, ang likurang upuan, at ang sahig, baka sakaling may dugo o ibang ebidensya. Ginamit ng Soko ang luminol reagent. Ito ay isang kemikal na nagliliwanag ng asul kapag may dugo, ngunit walang reaksyon. "Walang dugo," sabi ng team leader ng Soko. "Paano ang mga hibla?" "Mga hibla mula sa damit? May nakuha kaming iilan. Pero kailangan pa naming suriin. Ang pagsusuri sa hibla ay aabutin ng 1 linggo. Samantala, upang makahanap ng ibang lead, sinuri ng pulisya ang mga transaksyon sa bangko ng mag-asawang De La Cruz. Isang nakagugulat na katotohanan ang nabunyag. Noong Setyembre 20, 4 ng hapon, may nag-withdraw ng 26 piso mula sa account ni G. Jose. Ito ay sa isang BPI ATM sa Makati. 200,000 piso? Tanong ni Insp. Reyes. Opo, cash po ang winithdraw. 100,000 piso bawat transaksyon. Paano ang CCTV? Sinuri na po namin, pero nakasuot ng baseball cap at malalim ang pagkakatungo kaya hindi makita ang mukha. Mga 6'9", ang taas, lalaki. Ang taas ni G. Jose ay 5'5". Ibig sabihin, ibang tao ang nag-withdraw. Ngunit sino? Tinanong ng pulisya ang 3 anak kung nasaan sila noong Setyembre 22:04 ng hapon. Si Christina ay nasa klinika niya. Si Ramon ay nasa isang meeting sa opisina. Si Miguel naman ay papunta na raw sa Cebu. "Papunta sa Cebu?" tanong ni Insp. Reyes. Opo, umalis po ako ng Maynila ng 3:00 ng hapon at dumating sa Cebu ng 5:00. Pwede ninyong tingnan ang record sa tollgate ng SLEX. Sinuri ng pulisya ang record ng tollgate. Ang sasakyan ni Miguel ay dumaan sa SLEX tollgate noong 3:20 ng hapon at dumating sa Mactangen Cebu International Airport bandang 5:20 ng hapon base sa flight records. Kung gayon, hindi si Miguel. Nasa biyahe siya noong mga oras na iyon. Ang investigasyon ay unti-unting napupunta sa isang dead end. Maraming lead, ngunit walang tiyak na ebidensya. Ang mag-asawang De La Cruz ay naglaho ng walang bakas.
at lahat ng tatlong anak ay may mga alibi. Pagsapit ng Oktubre, ang kaso ay naging malaking balita sa media. Misteryo ng pagkawala ng milyonaryong mag-asawa ang naging headline. Nagkampo ang mga reporter sa harap ng kondominium. Nagdaos ng press conference ang tatlong anak. Umiiyak silang umapila para sa ligtas na pagbabalik ng kanilang mga magulang. Nanay! Tatay! Nasaan na po kayo? Pakiusap. Bumalik na kayo. Humahagulgol si Christina. Tatay? Nanay? Patawarin niyo po kami. Kung may nagawa kaming mali, pakiusap, tawagan niyo kami. Sabi ni Ramon. Ang bunsong anak na si Miguel ay tahimik lang na nakayuko sa bawat kislap ng camera flash, lalong namumutla ang kanyang mukha. Pagsapit ng Nobyembre, halos itinigil na ang investigasyon. Wala nang bagong masisiyasat. Inilagay ng pulisya ang pangalan ni G, Jose at Giengneng. Elena sa listahan ng mga nawawalang tao at isinara ang kaso bilang isang cold case. Ang tatlong anak ay nag-file ng petition sa korte para sa presumptive death. Kung hindi babalik ang kanilang mga magulang, kailangan nilang simulan ang proseso ng paghahati ng mana. Ang korte ay naglabas ng deklarasyon ng presumptive death 7 taon makalipas noong 2002. Ang 800 milyong pisong mana ay pantay na hinati sa tatlong anak. Bawat isa ay nakatanggap ng humigit kumulang 260 milyong piso. Ang kondominium sa Makati ay napunta sa panganay, ang commercial building sa BGC sa pangalawa, at ang rest house sa Tagaytay sa bunso. Ang kaso ay tila nalimutan na. Ang tatlong anak ay nagpatuloy sa kani-kanilang buhay. Pinalaki ni Christina ang kanyang klinika, naging executive si Ramon sa kanyang kumpanya, at pinalago ni Miguel ang negosyo sa real estate. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman nawawala. Pagkatapos ng 25 taon, muling lilitaw ang katotohanang iyon. Talaga bang kusa silang naglaho? Ang unang imbestigasyon ay nauwi sa wala. Isang mag-asawang nawala ng walang bakas, at tatlong anak na nagsimulang magduda sa isa't isa sa gitna ng tensyon. Ngunit sa susunod na kabanata, isang mahalagang ebidensya na lumampas sa 25 taon ang lilitaw. Ano kaya ang matutuklasan? Ikalawang bahagi, Marso 5, 2020. Isang bagong team ang binuo sa Makati City Police Station. Ito ang Special Task Force for Cold Cases. Ang team leader ay si Major Danilo Morales. Siya ay isang 46 taong gulang na veteranong investigador. Simula ngayon, ang hahawakan nating kaso ay ang 1995 Makati Elderly Couple Disappearance Case. Sabi ni Major Morales sa mga miyembro ng kanyang team na nagtipon sa conference room, sa pader, nakadikit ang mga materyales ng kaso, mga litrato ni G, Jose at Gneng. Elena, mga salaysay ng tatlong anak, mga larawan mula sa crime scene, at mga screenshot ng CCTV. 25 taon na po ang kasong ito. Bakit po natin ito muling iimbestigahan ngayon? Tanong ng isang batang pulis. Dahil sa pag-unlad ng forensic science technology, maaari na nating suriin muli ang mga ebidensyang hindi natin nasuri noon. Ang DNA analysis, digital forensics, at microscopic evidence analysis ay napakalaki na ng inunlad. Inilatag ni Major Morales ang isang file sa mesa. Ito ang listahan ng mga hibla na nakuha mula sa sasakyan noong 1995. Noong panahong iyon, nakakuha ang SOCO ng 5 piraso ng hibla mula sa sasakyan. Ngunit sa teknolohiya, noong 1995, hindi nila ito nasuri ng maayos. Ngayon, muli nating susuriin ang mga ito. Tumango ang mga miyembro ng team, ngunit lahat sila ay iisa ang iniisip. Isang kasong 25 taon na ang nakalipas. Malulutas pa kaya natin ito? Kinabukasan, pinuntahan ng task force ang evidence storage facility.
Ito ay isang malamig at madilim na lugar sa basement. Kinumpirma ng tagapamahala ang numero ng kaso at inilabas ang isang kahon. Case No. 995,345-6 Makati Disappearance Case Evidence. Sabi ng tagapamahala, nang buksan ang kahon, lumabas ang mga ebidensyang nakalagay sa mga plastic bag, mga sample ng hibla, mga fingerprint card, mga film ng litrato, at isang maliit na sobre. Ano ito? Tanong ni Major Morales habang hawak ang sobre. Sa sobre ay nakasulat, susi ng safety deposit box sa bangko, nakapangalan kay Jose de la Cruz. Natagpuan sa bahay noong Oktubre 5, 1995. Safety deposit box? Wala ito sa mga naunang record ng investigasyon. Sabi ng isang pulis, kailangan nating alamin. Tingnan ninyo kung saang bangko ito. Makalipas ang 2 araw, lumabas ang resulta. Ito ay sa main branch ng Bank of the Philippine Islands, BPI sa Makati. Inupahan ito ni G. Jose mula pa noong 1992. 28 taon na siyang nagbabayad ng upa, naka-auto debit. Ulat ng pulis. Sino ang nagbabayad? Automatikong kinakaltas sa account ni G. Jose. Dahil may pera pa sa account niya, kahit nawala na siya, tuloy-tuloy ang pagbabayad. Agad na tinawagan ni Major Morales ang bangko. Kailangan nilang buksan ang safety deposit box. Kumuha sila ng court order at pumunta sa bangko. Marso 20, 10 ng umaga, sa vault room ng BPI, main branch. Tumayo ang isang empleyado ng bangko sa harap ng safety deposit box number 237. Sa loob po ng 28 taon, hindi pa nabubuksan ang kahon na ito, sabi ng empleyado. Nang ipihit ang susi, may tumunog at bumukas ang pinto ng kahon. Sa loob, may isang document envelope at isang sobre ng sulat. Nagsusuot ng guwantes, maingat na kinuha ni Major Morales ang sobre ng sulat. Ang sobre ay naninilaw na. Selyado pa rin ito. Sa labas ng sobre ay nakasulat, kung ako ay mamatay, pakiusap. Ibigay ito sa pulisya. Jose de la Cruz. Ang sulat kamay ay tila nanginginig. Bubuksan na po ba natin? Tanong ng isang pulis. Kunan muna ng litrato at kunan ng fingerprints. Maingat na sinuri ng forensic team ang sobre. 2 set ng fingerprints ang nakuha. Pag-aari ni na G, Jose at Geenge. Elena, sige, buksan na natin, sabi ni Major Morales. Maingat na pinunit ang sobre at lumabas ang 3 pahina ng sulat, nakasulat gamit ang isang fountain pen. Binuklat niya ang unang pahina, Setyembre 22, 1995. Ako, si Jose de la Cruz, ay iniiwan ang liham na ito. Kung sakaling ako ay biglang mawala o mamatay sa kahina-hinalang paraan, pakiusap, ibigay ang liham na ito sa pulisya. Binalot ng katahimikan ng silid. Lahat ay pigil hininga habang binabasa ni Major Morales ang sulat. Kamakailan, napansin ko ang mga kakaibang kilos ng aking mga anak. Lihim silang nagpupulong. Sinisiyasat ang listahan ng aking mga ari-arian at nalaman ko pa na kumonsulta sila sa isang abogado. Nalaman nila ang aking plano na i-donate ang aking yaman sa lipunan at galit na galit sila. Lalo na ang bunso kong si Miguel. Siya ang pinakamatinding tumutol. Sinigawan niya ako at sinabing ang perang pinaghirapan ko ay para sa mga anak ko. Natatakot ako. Natatakot ako na baka saktan ako ng sarili kong mga anak. Ganoon din ang ikinababahala ng aking asawa. Kung may mangyari sa amin, sana'y makatulong ang liham na ito para malaman ang katotohanan. Doon, nagtatapos ang liham. Nararamdaman na ni G. Jose ang kanyang kamatayan. Ito na ang ebidensya, sabi ng isang pulis na nasasabik. Hindi pa. Hindi sapat ang sulat lang. Kailangan natin ng pisikal na ebidensya, mahinahong sabi ni Major Morales. Agad na kumilos ang task force. Batay sa nilalaman ng liham, muli nilang sinimulang imbestigahan ang mga ginawa ng 3 anak
noong 1995. Unang sinuri ang mga phone records. Hiniling nila sa telecommunication company ang mga record noong 1995. Sa kabutihang palad, hindi pa ito nabubura. Ayon sa pagsusuri, isang nakagugulat na katotohanan ang lumabas. Noong Setyembre 21, nagkaroon ng 17 tawag sa pagitan ng tatlong magkakapatid. Mahahaba rin ang mga tawag. Mula 10 hanggang 3 minuto, may pinaplano sila, hindi ba? Sabi ng isang pulis. Malaki ang posibilidad. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Hindi naman nakarecord ang pinag-usapan nila. Sumunod na sinuri ang mga transaksyon sa bangko. Ang 200,000 pisong withdraw noong Setyembre 22, 4 ng hapon. Saan napunta ang pera? Muling sinuri ng task force ang video sa ATM. Malabo ang video noong 1995, ngunit ginamitan nila ito ng pinakabagong image enhancement software. Mga 5'9" ang taas. Katamtaman ang pangangatawan, kanan ang gamit na kamay, sabi ng video analysis expert. Ang suot, itim na jacket at maong na pantalon at nakasuot ng baseball cap. Ang sapatos, puting rubber shoes. Mukhang Nike Air Max. Sinuri nila ang taas ng tatlong anak noong 1995. Si Christina ay 5'3". Si Ramon ay 5'10". Si Miguel ay 5'9". Malamang na si Ramon o si Miguel, bulong ni Major Morales. Abril 1, 2020. Humingi ng tulong ang task force sa National Bureau of Investigation, NBI, para muling suriin ang mga sample ng hibla na nakuha sa sasakyan noong 1995. Tinanggap ni Dr. Michelle Santos, isang veteranong forensic scientist mula sa NBI Forensics Division, ang mga sample. 25 taon na ang mga sample na ito. Tingnan natin kung nasa maayos pang kondisyon, sabi ni Dr. Santos. Makalipas ang 1 linggo, lumabas ang resulta. Ipinatawag ni Dr. Santos ang task force sa NBI. Mayroon tayong interesanteng resulta, sabi ni Dr. Santos, habang nakaupo sa harap ng mikroskopyo. Sa screen, makikita ang pinalaking imahe ng hibla. Ito ay isang hibla mula sa isang pulang carpet. Ang hiblang ito ay napaka-espesyal. Hindi ito ordinaryong hibla ng carpet. Ito ay gawa sa pinaghalong polyester at nylon sa 3:7 ratio, isang espesyal na hibla. Espesyal na hibla? Opo, ito ay isang Italian-made carpet na inimport sa Pilipinas noong unang bahagi ng 1990s para sa mga mamahaling rest house. Napakakaunti lang ang na-produce nito. Siguro wala pang 100 ang naibenta sa buong bansa. Nagliwanag ang mga mata ni Major Morales. Maaari ba nating matunton ang mga import records? Posible. Dapat may record pa ang Bureau of Customs. Makalipas ang 2 araw, dumating ang data mula sa Bureau of Customs. Mula 1992 hanggang 1995, may kabuuang 73 transaksyon ng pag-import ng nasabing carpet. Sinuri ng task force ang listahan ng mga bumili. Karamihan ay mga mayayamang pamilya sa Metro Manila. At sa listahan, may isang pamilyar na pangalan. Cristina de la Cruz. Binili noong Mayo 1993. Installation address, Tagaytay City. Tagaytay, hindi ba't doon ang rest house ni G. de la Cruz? Sabi ng isang pulis. Hindi, iba ang address na ito. Ang rest house ni G. de la Cruz ay nasa ibang barangay. Ito ay nasa ibang lugar. Agad na sinuri ni Major Morales ang mga titulo ng lupa. Ang may-ari ng property sa nasabing address sa Tagaytay ay ang asawa ni Cristina, si G. Roberto Jimenez. May sariling rest house ang mag-asawang Cristina at Roberto. At doon nila inilagay ang Italian carpet. Kung gayon, hindi kaya dinala doon ang mag-asawang De la Cruz? Malaki ang posibilidad, pero kailangan nating patunayan. Agad na tumungo ang task force sa Tagaytay. Abril 10, 2020, 2 ng hapon. Nasa harap sila ng isang rest house
sa isang liblib na lugar sa Tagaytay. Ang bahay ay nasa gitna ng mga puno. Halos walang ibang bahay sa paligid. Isang perpektong taguan. Sino ang kasalukuyang may-ari? Tanong ni Major Morales. Ibinenta ito sa isang third party noong 2010. Ngayon, pag-aari ito ng isang negosyanteng nagngangalang G. Michael Tan. Kinontak ng pulisya ang kasalukuyang may-ari. Pumayag si G. Tan na makipagtulungan. Halos hindi niya ginagamit ang rest house. Nang buksan ang pinto ng bahay, sumalubong ang amoy ng kalumaan. Makapal ang alikabok. Sa sahig ng sala, nakalatag pa rin ang pulang carpet mula 28 taon na ang nakalipas. Ito ba ang carpet? Tanong ni Major Morales kay Dr. Santos. Kumuha si Dr. Santos ng sample ng carpet at sinuri ito gamit ang isang portable microscope. Tama po! Ito ay kapareho ng hibla na natagpuan sa sasakyan. Kung gayon, dinala dito ang mag-asawang De La Cruz. Sinimulang suriin ng forensic team ang buong bahay. Ang sala, mga kwarto, kusina at banyo. Nang bumaba sila sa hagdanan papuntang basement, lalong tumindi ang amoy ng kalumaan. Ang basement ay ginagamit na bodega. Puno ito ng mga lumang kasangkapan at kahon. Ihanda ang luminol, utos ni Major Morales. Sinimulang ispray ng isang miyembro ng forensic team ang sahig ng basement. Nang patayin ang ilaw, isang nakagugulat na tanawin ang bumungad. Isang sulok ng sahig ay nagsimulang magliwanag ng asul. Reaksyon ito sa dugo. May dugo! Sigaw ng miyembro ng team. Lumuhod si Major Morales at tiningnan ng malapitan ang sahig. Ang dugo ay pumasok sa mga siwang ng semento, isang lugar na kahit anong linis, hindi tuluyang maaalis. Kumuha ng sample, ipadala para sa DNA analysis. Kinabukasan, isang mas nakagugulat na bagay ang natuklasan. Habang sinusuri ang septic tank, Poso Negro, sa likod ng bahay, may natagpo ang mga piraso ng buto. Mukhang buto ng tao. Maingat na sabi ng isang miyembro ng team. Agad itong ipinadala sa NBI. Sinuri ng isang forensic anthropologist ang mga buto. Ito ay bahagi ng femur ng tao. Edad ay nasa 60 hanggang 70. Kasarian ay tinatayang lalaki. Posible bang makakuha ng DNA? Susubukan natin. Kahit 25 taon na, posibleng may natira pang DNA sa buto. Makalipas ang isang linggo, dumating ang resulta. Isang kagyat na tawag ang dumating mula sa NBI. Nagmatch po ang DNA. Si G. Jose de la Cruz nga po. Nagkagulo ang conference room ng task force. Sa wakas, nakahanap sila ng tiyak na ebidensya. Kailangan pa nating mag-imbestiga. Hanapin natin ang mga labi ni Ganeng, Elena. Sabi ni Major Morales, muling sinuyod ang buong rest house. Nilinis ang buong septic tank at hinukay ang hardin. At sa wakas, sa likod ng isang pader sa loob ng aparador sa master's bedroom, natagpuan ang isa pang set ng mga buto ayon sa resulta ng DNA analysis. Kumpirmadong kay G. Elena de la Cruz ito. Abril 20, 2020. Ipinatawag ni Major Morales ang isang emergency meeting. Ngayon, mayroon na tayong matibay na ebidensya. Hindi nawala sina G, Jose at Geengeng, Elena. Sila ay pinatay at ang lugar ng krimen ay ang rest house ng mag-asawang Cristina. Aarestuhin na po ba natin si Cristina? Tanong ng isang pulis. Hindi pa. Kailangan nating kumpirmahin kung may mga kasabwat. Malaki ang posibilidad na sangkot silang tatlong magkakapatid. Muling sinuri ng task force ang mga ginawa ng tatlong anak noong Setyembre 23, 1995. Isa-isa nilang sinuri ang kanilang mga alibi. Unang sinuri muli ang alibi ni Cristina. Sabi niya, hinanap ng task force ang mga empleyado ng klinika noong 1995. Kahit 25 taon na, may iilan pa silang nakontak. Setyembre 23, hindi ko na po matandaan. 25 taon na po iyon.
sabi ng dating nurse na si Genang. Mayroon po bang mga medical records mula noon? Kailangan pong itanong sa ospital. Hindi ko na po talaga matandaan. Hiniling nila sa klinika ang mga medical records. Sa kabutihang palad, naka-computerize na ito at na-preserve. Kakaiba. Bulong ni Major Morales habang tinitingnan ang mga record. Bakit po? Ang mga pasyente noong Setyembre 13 ay kalahati lang ng karaniwan. Karaniwan, 20 pasyente sa isang araw. Pero siyam lang noong araw na iyon. Hindi kaya lumabas ang doktora o maagang umuwi. Hinanap ng task force ang mga pasyente noon. Sa siyam, 6 ang kanilang nakausap. May record po na nagpa-check up kayo noong Setyembre 23. Tanong ng pulis sa isang pasyente. Noon po ba? Ang totoo? Sarado po kasi ang klinika. Po? Pero may record po kayo. Hindi ko po alam. Kinabukasan po ako bumalik para magpa-check up. Baka po mali lang ang pagkaka-input ng petsa. Ganoon din ang sinabi ng ibang mga pasyente. Noong Setyembre 13, sarado ang klinika o wala ang doktora. Sinungaling ang alibi ni Christina. Ulat ng isang pulis. Sinuri rin muli ang alibi ni Ramon. Sabi niya, may mahalaga siyang meeting sa opisina. Hiniling nila sa kumpanya ang kanyang employment records. Isang nakagugulat na bagay ang lumabas. Noong Setyembre 23, si Ramon de la Cruz ay naka-vacation leave. Vacation leave? Pero sinabi niyang nasa opisina siya. Tanong ni Major Morales. Kinumpirma nila ito sa mga dating katrabaho. Karamihan ay hindi na matandaan, ngunit isa ang nagpatotoo. Si Sir Ramon? Wala po siya noon. Nag-leave po siya. May personal na dahilan daw. Naaalala ko. Sigurado ka? Opo. Ako po kasi ang humalili sa meeting na dapat siya ang hahawak. Kaya tandang-tanda ko. Ang alibi ni Ramon ay kasinungalingan din. Panghuli, sinuri ang alibi ni Miguel. Sabi niya, nasa Cebu siya. Muli nilang tinawagan ang Waterfront Hotel sa Cebu. Hiniling nila ang mga records ng panunuluyan noong 1995. Mayroon pa po kaming record. Nag-check-in si G. Miguel de la Cruz noong Setyembre 22 at nag-check out noong 20 asako, kumpirma ng hotel staff. May record po ba kung lumabas siya? Hindi po namin iyon sinusubaybayan. Ang record lang po namin ay ang paggamit ng keycard sa kwarto. Maari po bang ipadala sa amin ang record na iyon? Nag-check-in si Miguel noong Setyembre 22, 3 ng hapon, at nag-check out noong Setyembre 22, Iloma ng umaga. Ngunit may isang kakatwang bagay sa pagitan. Mula nang lumabas siya ng kwarto noong Setyembre 22, IMs ng gabi hanggang sa susunod na araw, IMs 2:55, 5:13, 5:05 ng hapon, walang record ng paggamit ng keycard, 23 oras siyang wala sa kwarto. Sabi ni Major Morales, sapat na oras para maglakbay pabalik-balik mula Cebu hanggang Maynila. Tingnan ninyo muli ang mga tollgate records. Sinuri ng masusi ang mga tollgate records. Ang sasakyan ni Miguel ay dumaan sa Slex Tollgate noong Setyembre 22, 3:20 ng hapon. Ngunit sa mas malalim na pagsisiyasat, may isa pang record na lumabas. Noong Setyembre 23, 1 ng madaling araw, dumaan siya sa Mactangent-Mandaue Bridge Toll papunta sa airport. Umalis siya ng Cebu ng ng madaling araw. Kung gayon, dumating siya sa Maynila ng bandang 3:00 ng madaling araw at noong Setyembre 2, ng hapon, muli siyang dumaan sa SLEX Tollgate papasok ng Maynila. Galing siyang probinsya. Si Miguel ay naglakbay pabalik-balik mula Cebu, papuntang Maynila, para gawing perpekto ang kanyang alibi. Lahat ng 3 anak ay nagsinungaling sa kanilang alibi. Sila ay nagkuntsabahan. Mariing sabi ni Major Morales. Abril Yirmibesh, Ikibin Yirme. Nagdaos ng isang kagyat na press conference ang Makati City Police. Ang katotohanan,
sa 1995 Makati elderly couple disappearance case ay nabunyag na. Sina G. Jose at Gengeng. Elena de la Cruz ay hindi nawala, kundi pinaslang. Nagkagulo ang mga reporter, umalingaw-ngaw ang mga camera flash. Sino po ang mga suspek? Lahat ng tatlong anak ay nasa ilalim ng investigasyon. Hihiling kami ng arrest warrant sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, 6 ng umaga, sabay-sabay na kumilos ang mga pulis. Sabay-sabay nilang pinasok ang bahay ni Cristina, ang apartment ni Ramon, at ang villa ni Miguel. Arestado kayo sa salang pagpatay. Ang tatlong anak ay pinusasan at isinakay sa police car. Ang sandali ng pagbubunyag ng katotohanan pagkatapos ng 25 taon sa investigation room ng Makati Police, magkakahiwalay silang inimbestigahan. Sa simula, lahat sila ay tumanggi. Hindi ko pinatay ang mga magulang ko, sigaw ni Cristina. Ganoon din ako. Inosente ako. Pagtatanggol ni Ramon. Maglabas kayo ng ebidensya. Nasa Cebu ako noon. Galit na sigaw ni Miguel. Ngunit dahan-dahang inilatag ng pulisya ang mga ebidensya. Ang mga butong natagpuan sa rest house, ang resulta ng DNA matching. Ang pagsusuri sa hibla ng carpet, ang mga peking alibi, at ang sulat ni G. Jose. Ang mga ebidensya ay hindi matatawaran. Unti-unting napipi ang tatlong anak. At sa wakas, ang unang nagsalita ay ang bunsong si Miguel. Sige na, aamin na ako, pero hindi lang ako ang may kasalanan. Ginawa naming tatlo ito. Kaninong dugo ang nasa sahig? Ang mga piraso ng katotohanan na nagsimulang lumabas pagkatapos ng 25 taon, ang kasakiman at pagtataksil na nakatago sa ilalim ng pangalan ng pamilya. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sa susunod na kabanata, mabubuo ang lahat ng palaisipan. Sino nga ba ang tunay na salarin? Ano ang nangyari sa rest house sa Tagaytay noong araw na iyon? Ikatlong bahagi, Abril 27, 2020. 4 ng hapon. Sa investigation room ng Makati Police, nakaupo ang bunsong anak na si Miguel de la Cruz. Namumutla ang kanyang mukha at nanginginig ang mga kamay. Magsimula ka sa umpisa. Mula Setyembre 26, 1995. Mahinahong sabi ni Major Morales, matagal na nanahimik si Miguel. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Noong unang bahagi ng Setyembre, ipinatawag kaming tatlo ni tatay sa bahay nila sa Makati. Ano ang pinag-usapan ninyo? Sinabi ni tatay na idodonate niya ang kalahati ng kanyang yaman sa lipunan sa isang foundation para sa mga bata at sa isang home for the aged. Ang matitirang kalahati lang daw ang paghahatian naming tatlo. Nanginginig ang boses ni Miguel. Nagulat kami. Sa 800 milyong piso, 4 milyon ang idodonate niya? Ang matatanggap lang namin ay 133 milyon bawat isa. Ang 133 milyon ay hindi maliit na halaga. Hindi po. Buong buhay kaming tumulong sa negosyo ni tatay, lalo na ako. 20 taon akong nagtrabaho sa ilalim niya. Tapos ibibigay niya ang kalahati sa iba? Hindi makatarungan. Naging pangit ang mukha ni Miguel. Tila bumabalik ang galit mula 25 taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, nagkita kaming tatlo sa isang coffee shop malapit sa Greenbelt. Ang ate at kuya ko ang unang nagmungkahi. Kailangan daw naming kumbinsihin si tatay. Kumbinsihin? Opo, nakanselahin ang plano niyang mag-donate. 1 linggo naming sinubukang kumbinsihin si tatay. Araw-araw kaming tumatawag, bumibisita, nagmamakaawa, pero matigas si tatay. Tapos, noong Setyembre 21, nagkita kami ulit sa opisina naman ni kuya. Doon sinabi ni ate na kailangan namin ng mas matinding paraan. Sinuri ni Major Morales ang tape recorder. Lahat ng sinasabi ay nare-record. Anong mas matinding paraan? Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata.
Tila nahihirapan siyang sabihin ang susunod. Sinabi ni ate na bago pa man mapirmahan ni tatay ang mga dokumento ng donasyon, dapat magkaroon ng aksidente. Aksidente? Opo. Doktor si ate, di ba? Alam niya ang tungkol sa mga gamot. Sabi niya, kung bibigyan sila ng sobrang sleeping pills, magmumukha itong natural na pagkamatay. Binalot ng katahimikan ang silid. Nanatiling kalmado si Major Morales at nagpatuloy sa pagtatanong, kaya nagplano kayo. Opo, plano naming gawin ito sa gabi ng Setyembre 22. Dadalhin namin sina nanay at tatay sa rest house ni ate sa Tagaytay. Paano ninyo sila dinala? Pumunta ako sa bahay nila noong hapon ng ika-22. Nagpaalam ako na pupunta akong Cebu. Ginamit ko itong dahilan. Noong mga oras na iyon, kinopya ko ang susi ng kotse ni tatay. Susi ng kotse? Opo. Gamit ang isang key duplicator na dala ko. Wala pang 5 minuto. Nasa banyo si tatay at nagbabalat ng prutas si nanay sa kusina. Humina ang boses ni Miguel. Nang gabing iyon, umalis ako papuntang Cebu. Nag-check-in ako sa hotel para gumawa ng alibi. Pero 11 ng gabi, bumalik ako ng Maynila. Bakit? Nagbago ang plano. Tumawag si kuya. Hindi raw niya kayang mag-isa ang 2 magulang. Humingi siya ng tulong. Kaya, bumalik ka sa Maynila. Opo. Dumating ako ng 3 ng madaling araw. Nagkita kami ni kuya sa isang parking lot malapit sa condominium nila. Nag-note si Major Morales. Anong sumunod? Bandang 4:00 ng madaling araw, pumasok kami sa basement parking ng condominium nila. Ginamit namin ang kinopyang susi para buksan ang kotse ni tatay. Tapos, si kuya ang nagmaneho. Ako ang nasa passenger seat. Dinala namin ang sasakyan papuntang Tagaytay. Mga 1 oras at kalahati ang biyahe. Nasaan ang mga magulang ninyo? Hindi makasagot si Miguel. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sumagot ka, nasaan ang mga magulang mo? Nasa trunk po sila. Naging mabigat ang hangin sa silid. Pinigilan ni Major Morales ang kanyang galit at nagpatuloy sa pagtatanong. Nasa trunk! Ibig sabihin patay na sila noon. Hindi po! Buhay pa po sila noon. Mabilis na sabi ni Miguel. Ipaliwanag mo. Pinainom na pala sila ni ate ng gatas na may halong sleeping pills. Bandang 11 ng gabi ng Setyembre 21, mabilis daw silang nakatulog ng mahimbing. Tapos, isinakay sila ni ate at ng bayaw ko sa kotse. Sa mga oras na iyon, sira daw ang CCTV sa hallway, mula 1 hanggang 2 ng madaling araw. Planado rin iyon? Opo. Binigyan ng bayaw ko ng pera ang isang staff sa admin office para sadyain na patayin ang CCTV. Napailing si Major Morales. Isang naplano at detalyadong krimen. Magpatuloy ka. Dumating kami sa rest house sa Tagaytay ng 6 ng umaga. Nauna na doon si ate at ang bayaw ko. Ano ang kalagayan ng mga magulang ninyo? Mahimbing pa rin po silang natutulog. Binuhat namin sila papasok ng bahay. Anong sumunod na nangyari? Ibinaba ni Miguel ang kanyang ulo. Tila ayaw na niyang magsalita. Magsalita ka. Anong nangyari sa rest house? Mariing tanong ni Major Morales. Nanginginig na kinuha ni Miguel ang baso ng tubig at uminom. Matagal bago siya muling nagsalita. Nagising si tatay. Bandang 9:00 ng umaga. Ano ang reaksyon niya? Nagulat po siya. Sumigaw siya kung nasaan siya, lalo na't nakita niya kaming 4 na nakapaligid sa kanya. Sino ang nagpaliwanag? Si ate po. Mahinahon siyang nagsalita. Sabi niya, kung kakansilahin ni tatay ang plano niyang mag-donate, ihahatid namin sila pa uwi. Ano ang reaksyon ng tatay ninyo? Nagalit po siya. Sinabi niyang kabaliwan ang ginagawa namin at sinabing pakawalan namin siya. Nagising din si nanay at nagsimulang umiyak. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Miguel. 6 na oras naming kinumbinsi si tatay. Nagmakaawa kami. Tinakot. Umiyak. Pero matigas pa rin si tatay. Tapos,
Bandang 3:00 ng hapon, nagsalita si tatay. Sabi niya, "Naiintindihan ko na. Hindi ko kayo mga anak." Tatawag ako ng pulis ngayon din. Nagsimulang humikbi si Miguel. Noon, biglang sinakal ni kuya si tatay. Ano? Nagulat din po ako. Wala po iyon sa plano. Parang nabaliw si kuya habang sinasakal si tatay. Hirap na pong huminga si tatay. Anong ginawa mo? Ako po. Natigilan ako. Wala akong nagawa. Nakatayo lang po ako at nanonood. Tapos? Sumigaw si ate. Sabi niya, "Tama na! Huwag daw patayin." Pero hindi tumigil si kuya. Binalot ng katahimikan ng silid. Huminga ng malalim si Major Morales. Kaya namatay ang ama mo. Bandang 3 ng hapon po. Paano ang nanay mo? Hindi sumagot si Miguel. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Sumagot ka. Anong nangyari sa nanay mo? Si nanay po. Nang makita niyang namatay si tatay, inatake po siya sa puso. Sinubukan siyang i-revive ni ate na isang dating nurse. Pero huli na ang lahat. Kung gayon, natural na pagkamatay ang sa nanay mo? Opo, pero dahil sa pagkabigla sa ginawa namin kay tatay. Kaya kami pa rin po ang pumatay sa kanya. Ipinahinto sandali ni Major Morales ang recorder. Isang napakasaklap na salaysay. Anong ginawa ninyo pagkatapos? Nagpanik po kami. Hindi namin alam ang gagawin. Ang bayaw ko ang unang nakabawi. Sabi niya, hindi na natin maibabalik ang nangyari, kaya kailangan nating burahin ang lahat ng bakas. Paano ninyo itinago ang mga bangkay? Ang bayaw ko po ang namuno. May construction company po kasi siya. Alam niya kung paano itatago ang mga katawan. Hindi maiangat ni Miguel ang kanyang ulo. Sa basement po namin, pinagpira-piraso ang mga katawan. Ang iba ay itinapon namin sa Poso Negro. Ang iba ay isiniksik sa pader. Gaano katagal iyon? Magdamag po, hanggang 5 ng madaling araw. At nilinis namin ng maigi ang bahay. Dapat papalitan namin ang carpet, pero wala ng oras kaya hinayaan na lang namin. Ang sasakyan? Ako po ang nagmaneho ng kotse ni tatay at iniwan ko sa parking lot malapit sa Slex. Bumalik ako sakay ng kotse ni kuya. Noong umaga ng Setyembre 23. Opo, at pagkatapos noon, bumalik agad ako sa Cebu para kumpletuhin ang alibi ko. Inayos ni Major Morales ang mga salaysay ni Miguel. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nagtutugma na. Paano kayo nagkasundo ng mga kapatid mo? Noong Setyembre 25, nagkita kami ulit. Nanumpa kami na hindi namin sasabihin kanino man. Naproprotektahan namin ang isa't isa. Nagawa ninyo iyon sa loob ng 25 taon. Opo, pero minsan, binabangungot po ako. Nagpapakita sina nanay at tatay. Tinatanong kung bakit namin ginawa iyon. Wala akong maisagot. Dahil wala namang dahilan. Tapos na ang salaysay ni Miguel. Pumunta si Major Morales sa kabilang silid. Pati na ang direktang pagsakal mo sa ama mo, sabi ni Major Morales. Namutla ang mukha ni Ramon. Iyon ay. Huwag ka nang magpaliwanag. Alam na namin ang lahat. Ibinagsak ni Ramon ang kanyang ulo. At sa nanginginig na boses, sinabi niya, wala po talaga akong balak na patayin siya. Tatakutin ko lang po sana. Pero patuloy siyang lumalaban kaya nawala ako sa sarili. Nagsisisi ka ba? Araw-araw po akong nagsisisi. Pero hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Sa huli, umamin din ang panganay na si Christina. Siya ang utak ng plano. Ideya ko po ang lahat. Ako ang naghanda ng sleeping pills at sa akin ang rest house, mahinahong sabi ni Christina. Hindi ka ba nagsisisi? Nagsisisi po. Pero noong mga oras na iyon, desperado na po talaga ako. Hindi ko kayang basta na lang mawala ang 400 milyong piso. Mas mahalaga ba ang pera kaysa sa buhay ng mga magulang mo? Hindi sumagot si Christina. Walang emosyon na makikita sa kanyang mukha. Mayo 1, 2020. Isinampa ng piskalya ang kasong parricide at concealing a dead body laban sa 3 magkakapatid. Ang bayaw na si Roberto Jimenez ay kinasuhan din
bilang kasabwat. Nagsimula ang paglilitis noong Hulyo 2020 sa Makati Regional Trial Court. Puno ang courtroom sa bawat pagdinig. Inilatag ng prosekusyon ang mga ebidensya, ang resulta ng DNA analysis ng mga buto, ang report sa hibla, mga phone records, mga transaksyon sa bangko, at ang sulat ni G. Jose. Ang mga akusado ay nagplano ng masusi para patayin ang kanilang mga magulang para makuha ang kanilang mana. Ito ay parricide, isang krimen na dapat patawan ng pinakamabigat na parusa, sabi ng piskal. Ang depensa naman ay umapila para sa mas magaan na parusa. Sa katunayan, siya ay isang mabuting anak at walang intensyong patayin ang kanyang mga magulang, sabi ng abogado ni Ramon. Ngunit hindi natinag ang korte. Ang mga akusado ay nagplano ng mahigit 1 linggo, gumawa ng mga alibi, at naghanda ng mga gagamitin sa krimen. Ito ay malinaw na ebidensya ng planadong pagpatay, sabi ng hukom. Nagpatuloy ang paglilitis. Tumestigo ang mga saksi noong 1995, mga forensic expert at mga taga-NBI. Ang pinakanakagigimbal ay ang testimonya ng forensic anthropologist batay sa kalagayan ng mga buto. Ang mga biktima ay pinagpira-piraso kaagad pagkatapos mamatay. Ginamitan ito ng isang napakatalim na kasangkapan, sabi ng eksperto. Umugong ang mga bulungan sa courtroom. Isang napakalupit na krimen. Enero 15, 2021. Ang araw ng paghatol. Binalot ng tensyon ang courtroom. Sinimulang basahin ng hukom ang hatol. Ang mga akusadong sina Cristina de la Cruz, Ramon de la Cruz, at Miguel de la Cruz ay napatunayang nagkasala sa pagpatay sa kanilang sariling mga magulang, lalo na't binalak nila ang krimen dahil sa pera at itinago ang katotohanan sa loob ng 25 taon. Ito ay isang karumal-dumal na krimen laban sa sangkatauhan na nararapat sa pinakamabigat na kaparusahan. Huminto sandali ang hukom at nagpatuloy. Ang mga akusadong sina Cristina de la Cruz, Ramon de la Cruz at Miguel de la Cruz ay hinahatulan ng reclusion perpetua. Nagpalakpakan ng mga tao sa courtroom ang sandali ng katarungan. Umapela ang 3 magkakapatid, ngunit ibinasura ito. Noong Agosto 2021, kinumpirma ng Korte Suprema ang hatol. Dinala sila sa bilangguan. Si Cristina ay sa Correctional Institute for Women, habang sina Ramon at Miguel ay sa New Bilibid Prison. Habang buhay silang mananatili sa bilangguan. Ayon sa isang ulat, sinabi ni Miguel sa isang prison counselor, "Gabi-gabi, napapanaginipan ko sina nanay at tatay. Tinatanong nila kung bakit namin ginawa iyon. Wala akong maisagot dahil walang kapatawaran ang ginawa namin. Ano ba ang pera? Ano ba ang 800 milyon para patayin ang sarili mong magulang? Kahit bigyan pa ako ng 1 bilyon ngayon, hindi ko na sila makikitang muli." Si Cristina naman daw ay nanatiling malamig. Kahit sa loob ng kulungan, iginigiit niya ang kanyang pagiging inosente at naghahanda para sa isang apela. Si Ramon naman ay sumasailalim sa psychiatric treatment. Siya raw ay dumaranas ng matinding depression at insomnia. Noong Setyembre 2021, idinaos ang libing para kina G. Elena de la Cruz. 26 na taon matapos silang iulat na nawawala. Dinaluhan ito ng mga kamag-anak at kaibigan. Ngunit wala ang kanilang 3 anak. Sila ay nakakulong sa kanilang mga selda. "Kuya, ate, sa wakas, makakapagpahinga na kayo. Nakamit na ang katarungan," umiiyak na sabi ng kapatid ni G. Jose sa harap ng kanilang mga larawan. Ang kanilang mga labi ay inilagak sa isang columbarium sa Parañaque. Sa wakas, pagkatapos ng 25 taon, nabigyan sila ng disenteng huling hantungan. Ang 80 milyong pisong mana na iniwan ni G. Jose ay, ayon sa desisyon ng korte, ibinigay lahat sa lipunan. Hinati ito sa isang foundation para sa mga bata at sa isang home for the aged, tig 400 milyong piso
bawat isa. Sa isang kabalintunaan, ang huling habilin ni G. Jose ay natupad pagkatapos ng 26 na taon. Masaya kami na natupad ang hiling ng yumaong G. De La Cruz. Ang perang ito ay gagamitin namin ng maayos para sa mga batang nangangailangan at mga matatandang ulila, sabi ng direktor ng foundation. Doon nagtatapos ang kaso. Ngunit nanatili ito sa alaala ng mga tao, ang kasakiman na nakatago sa ilalim ng pangalan ng pamilya, ang pagkatao na gumuho sa harap ng pera, at ang katotohanang nabunyag pagkatapos ng 25 taon. Ang kasong ito ay nagtatanong sa atin, ano ang tunay na mahalaga? Pera ba o pamilya? Nagtiwala ang mag-asawang De La Cruz sa kanilang mga anak. Hindi nila inisip na kaya silang saktan ng mga ito. Ngunit ang kasakiman ay kayang gawing halimaw kahit ang pinakamalapit na tao sa iyo. Sinasabing mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Ngunit pinatunayan ng kasong ito na sa harap ng kasakiman, ang dugo ang unang nagtataksil. Ang katotohanang hinintay sa loob ng 25 taon ay sa wakas ay nabunyag. Isang matandang mag-asawa na pinaslang ng sarili nilang mga anak. Ang huling liham na iniwan nila ay naging ebidensya para sa kanilang sariling paghuhukom. Dahil nawala sa kanila ang mas mahalaga kaysa pera, habang buhay silang magsisisi sa loob ng bilangguan. Ang pamilya ay hindi isang relasyong pinag-ugnay ng pera. Ito ay isang relasyong binuo sa pagmamahal at tiwala. Sa sandaling gumuho ang pagmamahal at tiwalang iyon, hindi na ito pamilya. Sila ay mga estranghero na lang na magkadugo. Sina G, Jose at Gengeng. Elena de la Cruz ay payapa ng nakahimlay. Ang kanilang mana, ayon sa kanilang hiling, ay nagbibigay ngayon ng pag-asa sa mga bata at aliw sa mga matatanda. Kayo, ano ang natutunan ninyo sa kasong ito? Napaisip ba kayo muli tungkol sa kahulugan ng pamilya? Kung matagal na ninyong hindi tinatawagan ang inyong mga magulang, bakit hindi ninyo sila tawagan ngayon? Sana'y huwag nating kalimutan kung ano ang mas mahalaga kaysa sa pera. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ano ang tingin ninyo sa kasong ito? Ano ang kahulugan ng pamilya para sa inyo? Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo ng mahabang kwentong ito. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong para makapaghatid pa ako ng mas maraming kwento. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin na ang subscribe button ngayon at i-on din ang notification bell para kayo ang unang makatanggap ng mga bagong kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Naway, magkaroon kayo ng masayang oras kasama ang inyong mga mahal na pamilya.